Meron ba kayong mga orasan o wall clock na hindi gumagana? Kung ito ay inyong ipapagawa, ay ipagawa na po ninyo. O kung hindi na, ito ay alisin ninyo at ito ay itapon nyo na. Malas po yan, nagdudulot po yan ng kamatayan. Ang ibig sabihin po ng mga broken clocks o wall clocks ay paghinto ng oras. So, ibig sabihin, paghinto ng oras ng isang tao. So, kung yan ay nasa loob ng tahanan mo, hindi po maganda na nakadisplay. Sapagkat ang ibig sabihin yan, ikaw ay nagnanais na huminto ang oras ninyo. Ang mga gumaganang wall clock o orasan ay nagdudulot po ng swerte, lalong-lalo na kapag yan ay nailagay ninyo sa inyong east o southeast. Kapag nailagay ninyo sa inyong southeast, ang ibig sabihin, ang pagpasok ng pera ay tuloy-tuloy, hindi humihinto. Ganon din po sa inyong east area. Ang ibig sabihin, masigla ang buhay ng bawat nakatira sa inyong tahanan. Kaya po, mahalaga na ang ating mga orasan ay dapat nasa maayos na kondisyon. Meron ba kayong mga basag na salamin, mga crack na plato, or mga mangkok, baso? Itapon nyo po kaagad. Huwag nyo na pong panghinayangan kahit mahal pa ang bili ninyo dyan. Sapagkat yan po ay magdudulot ng kamalasan. Hindi po maganda na basag na nanghihinayang kayo dahil ang mahal ng bili ninyo, lalo po kayong mahihirapan. Mahihirapan makaipon ng pera, mahihirapan sa pambili ng pagkain. So maaaring palitan po muna ninyo pansamantala ng kahit anong uri ng plato o baso para po hindi na ninyo magamit ang mga basag na plato dahil magdudulot po yan ng poverty o kahirapan. Ang mga gamit na ginagamit natin ay dapat maayos ang kondisyon. Meron ba kayong mga dekorasyon sa tahanan ninyo na walang buhay o mga lifeless decor? Alisin po ninyo. Palitan ninyo ng mga buhay na halaman. Sapagkat ang buhay na halaman ay nagdudulot ng swerteng enerhiya sa lahat ng nakatira sa inyong tahanan. Ang mga halaman na natuyo na o mga plastic na halaman, alisin niyo po. Yan po ay nagdudulot ng inauspicious energies at makapagpapabigat pa yan sa inyong tahanan. Ang bawat tahanan ay mayroong swerteng na idudulot sa nakatira. Ngunit kung ang inyong tahanan ay pinuno ninyo ng mga malas na bagay, hindi ninyo mararamdaman ang swerte na dulot ng inyong tahanan. Napakahalaga na ang lahat ng bagay na hindi na ginagamit, mga lumang bagay na hindi na ginagamit, alisin po ninyo. At ang mga gunting, matutulis na bagay, ilagay po ninyo sa isang lalagyan na hindi ito nakikita basta-basta. Tanging nakatago po dapat sa mga lalagyan ang mga matutulis na bagay gaya ng gunting at ang mga kutsilyo, yan po ay nakatago din. Sapagkat sa pagpasok ng enerhiya sa inyong tahanan, kapag mayroong nakalabas na gunting, nakakat po ang good energy at hindi tumutuloy sa pagpasok. Kung gusto ninyo na kayo ay swertehin, ang lahat ng bagay na hindi maganda ay alisin niyo po. At maglagay kayo ng mga swerteng halaman, mga swerteng dekorasyon para sa inyong tahanan. Mga matitinik na halaman sa loob ng tahanan, yan po ay maaaring magdulot ng kamalasan sa lahat ng nakatira. Ang mga hindi pagkakaintindihan ng bawat membro o pag-aaway na kahit sa maliit na bagay lamang, yan po ang naidudulot ng mga matitinik na halaman na nasa loob ng ating tahanan. Kung kayo ay mahilig sa mga matitinik na halaman, maaari niyo pong alagaan yan sa inyong hardin. Ilagay ninyo yan sa south area at yan ay magre-represent ng fire. Ngunit kapag inilagay ninyo yan sa loob ng inyong tahanan,
Magdudulot po yan ng kaguluhan o ng quarrel para sa mga nakatira sa loob ng bahay. At maaaring mapinsala ang inyong kapirahan dahil sa nilagay ninyong matinik na halaman. So para makaiwas na magkaroon ng problema ang inyong wealth area at ang samahan ng inyong pamilya at magdulot ng stress, maaaring alisin ninyo ang mga matitinik na halaman para sa pagsalubong ninyo sa 2024, malayang makakapasok ang mga swerteng enerhiya. Walang magiging hadlang sa pagpasok sapagkat inalis na ninyo ang lahat ng mga malas. Susunod, meron ba kayong mga lumang walis, walis tambo, walis tingting, o anumang klaseng lumang walis? Alisin po ninyo agad ang mga lumang walis ninyo. Ang mga lumang walis na nanggaling pa sa mga una ninyong tinirahan ay nagdudulot po ng kamalasan. Sapagkat ang mga malas na enerhiya na nagmula doon sa dati ninyong tirahan ay nadala ninyo sa bago ninyong tirahan. Kung mapapansin ninyo, parang mabigat ang bagong tinirahan ninyo. Ang hirap makapasok ng pera o ang bilis maubos ng perang meron kayo. Lalong-lalo na sa mga mahihilig magsugal. Kapag kayo ay magsusugal, alisin ninyo, baka nasa tabi ninyo yung walis. Alisin nyo po yan, ilayo ninyo. Kailangan kapag magsusugal kayo, online man yan o kung ano man yan, hindi dapat kayo nakakakita ng walis. Dapat po itago ang walis dahil nagdudulot po yan ng hindi magandang enerhiya at kamalasan. Susunod, kung madalas kang nagsusugal at madalas na ikaw ay talo, baka naman may katabi kang tubig o soft drinks o merienda, may katabi kang merienda, alisin mo yan. Alisin mo ang mga yan upang ikaw ay manalo.